No? When she decided to create the channel, ibig sabihin, prepared siya sa mga pwedeng sabihin against sa kanya. Pang-iinsulto, pang-babalahura, pang-mamaliit, no? Everything. No? Para ika-piko niya, ika-stress niya, sasabihin niya. Di ba? So yun lang yung dapat niyang i-prepare. Okay? And yun nga, unlimited na. Anyone talaga ngayon, pwede siyang i-contact. Okay. May isa akong content na kung saan nasabi ko yung mga negative effect ng pagkakaroon ni Beyonce ng channel. So, dito naman po, ano naman po yung positive, no, side or effect sa kanya sa pagkakaroon na yun ng channel. And of course, kung mayroong good na maidudulot sa kanya, of course, may good din na maidudulot doon sa mga bumabati ko sa kanya. So, ito po yung lalamanin na content ko na to. At kung bago po pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakikip ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And always po, matutong mag-fact check para hindi po mapagsabihan fake news. Alright? So, ito na nga po, no? And another one is to be included in this content is yung reaction, no, ni Kuya Bal, no, ni Papa Bal, no, sa pagkakaroon ng channel ni Beyonce na siyang usap-usapan ngayon dito sa mundo ng Kalingap and even other vloggers, no, na nagiging usap-usapan na to. Yung iba na mga nakikisaw-saw katulad ko, nagiging usap-usapan. Okay, so simulan muna natin, no, doon sa recap ng mga negative. One of the negative dito is iisipin ng tao ngayon for the views ang pagpunta niya kay Tulfo. Hindi he really not they don't really after yung justice, no, sa pangbabastos sa kanya, yung ginawa sa kanya ni Kalingap Edu, and yung pagpapa-take down ng mga video niya, no? Kasi channel ka eh. Di ba? So, yun yung magiging effect nun. Mas marami ngayong taong mag-iisip na siya ay for promotion, no, para mas madaling makilala. And actually, as I've checked, no, yung channel niya nasa ito, 6,000 plus yung subscriber niya na dito ngayon eh. No? Nasiha? Yung makikita natin. Based dito sa itong ano ko lang ha, pagkakakuha ko pa lang. Yan, 6,250 or something. Pero isa pa lang yung content niya. No? Yung kay Jessica Soho pa lang yung i-content niya dyan. So talagang kumbaga aabangan siya. And if that's what really thereafter, no, well, mukhang effective dahil nasa ganun na yung subscriber niya. So kailangan niya na lang mag-upload ng mga video. And sigurado ako maraming manonood dyan. Yung sa kanya pa lang, yung Team Guapa pa lang, yun, nila ni Dr. Love, siguradong mapapansin na yun. Diba? And for sure, sa mga first few vlogs niyan, talagang susubaybayan niyan. No? So, yun yung magiging negative effect. Diba? Mapagsasabihin siyang sinungaling. Now, on her side, ano ba yung magiging epekto nito ngayon? Pag sinoryoso niya talaga yung pag-vlog. Ito na yung sa kanila na, sa kanya na, no? Unang-una, masasagot niya na lahat ng ibabato against sa kanya at against sa pamilya niya through his channel. Diba? Hindi siya na mismo yung sasagot. Magla-live siya. Diba? Baka yun ang hinihintay niyan eh. Magla-live siya.
Kaya, so pag nag-live siya, sigurado ako, maraming manonood. Anything na it involves her, no, pwede niya nang sagutin. The family, diba? And even mga question about kay Dr. Love, pwede niya nang sagutin. And, diba, kung magiging utak vlogger lang siya, no, marami siyang pwedeng content regarding sa nangyayari sa kanya sa Kalingap community, sa mga vloggers na sumira sa kanya, di ba? Siya yung magpapatunay sa sinasabi ni Midit, no? So, kumbaga, kung talagang papasok sa into vlogging, para sa akin, no, kaya niya na paangatin yung channel niya, no? Yun nga lang, kailangan totoo yung sasabihin mo. Dahil, yes, sa umpisa, lahat ng bibitawan mo salita, kukunin ng tao yan. I-analyze, i-reaction. But, you must be true to yourself and totoo lang yung sasabihin. No? Yun lang yung dapat. Kasi, sigurado ako, mainit yung pagtanggap sa'yo bilang vlogger. Okay? And, another effect sa kanya niyan is pwede siyang maging manhid sa mga bashers. No? Dapat yun yung i-accept niya. No? Yun yung dapat na i-accept niya. Kung gusto niya maging effective vlogger, no, from being a beneficiary, become a vlogger, na dapat maging matatag yung dibdib niya. Humingi siya ng advice kay Midit, kay Erica, no? Sila yung mga dating Kalingap Angels na ngayon may mga channel na. Di ba? Pero always maintain yung pagiging totoo mo lang. Iparamdam mo sa mga viewers mo na totoo para paniwala. Kasi sa ngayon, pag pinurso niya yung channel niya na yan, sigurado ako marami siyang basher. No? Mas marami yung basher na dahil Kalingap yung kanyang kakaharap yun. Diba? Magkakaroon siya ng unlimited content. For sure yan. But, make sure kaya mong laruin, kaya mong pag-isipan yung mga isasagot. So, yun yung pinaka-advantage niyan. Siya mismo, masasagot niya na kung ano man yung ibabatong paninira, intriga, marites against sa kanya at sa pamilya niya. No? Yun yung magiging effect niya. Okay? So, ang sa side naman ng mga galit sa kanya, of course, magkakaroon din sila ng unlimited content about you. Beyonce. No? Sigurado yan. No hold bars na ngayon yan. And, pwedeng mag-isip, no, ng different way sila Rafi Tulfo ngayon. Kasi, gusto mo ng katahimikan, pero bakit ka nagkaroon ng channel? Ano yung purpose mo? Kahit na sabihin natin yan, it's personal vlog, no, hindi maiiwasan na mako-question ka pa rin. So, sigurado ako, pagpipiestahan ka, yun naman yung magigain ng mga nasa Kalingap and even no, yung wala sa Kalingap. But, yun nga lang, siyempre, siguro kaya naisip na rin lang gumawa ng channel. Ito, opinion ko lang, no? Kasi, may channel sila o wala, binabanatan din naman sila. Katulad ngayon, lumaki pa yung issue. Diba? So maybe, somebody advised them na better create your channel. Doon mo sagutin, kumbaga pagkakitaan mo. Kung pinagkakitaan kanila noon, sila naman ang pagkakitaan. Ayun, parang ganun yung no? Maybe yung mga nag-advise, hindi ako sigurado kung ganun nga yung sinabi, ha? Ako, sa pantaha ko lang yan. No? Yun nga lang, sabi ko, be prepared. Na? For the worst to come as a vlogger, kung ipupurso niya yan. Baka kasi sigurado ngayon. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Bal, no? Ito yung sabi ni Kuya Bal, ha? Galing kay Kuya Bal to.
Like yung si James ito, Hmm. ibig sabihin, pwede mo na i-content. Correct. Pwede mo na i-content. Tama? So ngayon, unlimited content na rin uli si Papa Bal. Di ba? Kuya Bal? So ngayon, mas malaki ang ibubutas ni Papa Bal para magtuloy-tuloy siya ng content. No? So yung mga promises ngayon na hindi na i-content si Guapa or si V or si kung anumang term na ginagamit nila dyan, ngayon, mawawala po yun. No, katulad niya, si Papa Bal pa nagsabi, si Kuya Bal pa yung nagsabi, anyone, everyone can content her. Gawa ng kwento, gawa ng chismis, no? Everybody's free na ngayon. Because may channel ka na eh. Di ba? Eh, mahirap nang itanggi na hindi niya channel yan dahil yung video. Di ba? Nagkalat yung... Before natin nakita yan sa channel niya, di ba? Parang marami nang lumabas ng mga picture. Si Beyonce together with Jessica, yan yung upload niya. Wala pa namang kasunod eh. Tapos dahil sigurado ko yun, bakit daw dati ng buwan, ginawa na rin Lord. Pero na rin tayo na puso. Hindi ka alam mo yung trato. Hindi alam mo na yan sa'yo. Gusto ko maging lager, gusto ko maging malo. Hindi. Kung ano kasi, ang akin naman doon, no, na nabanggit kasi kay Ingrata. Ang point naman kasi ni Ingrata doon, akala ko ba gusto mo ng tahimik, ayaw mo sa Sokmed. Pero bakit ka nag-create ng channel? Diba? Yun yung kay Ingrata de Ortiz doon. Ang nagigets ko yung point niya. Kasi yun yung sinasabi mo sa sa mga interview sa iyo ni RTIA, di ba? Na kaya mo pinapatake down yun dahil ayaw mo na sa Sokmed. Dahil nababash kayo nung nababash. Di ba? Then suddenly magkakaroon ka ng channel. Which is may punto naman yung sinasabi ni Rata. Now, I think si Capeso ata, sabi lang naman, hindi ako sigurado, si Capeso raw yung gumawa. And may katuwiran din naman sabihin si Capeso, freedom niya yun. Di ba? And when she decided to create the channel, ibig sabihin, prepared siya sa mga pwedeng sabihin against sa kanya. Pang-iinsulto, pang-babalahura, pang-mamaliit, no, everything, no, para ika-piko niya, ika-stress niya, sasabihin niya. Di ba? So, yun lang yung dapat niyang i-prepare. Okay? And, yun nga, unlimited na. Anyone talaga ngayon, pwede siyang i-content. Alam mo noon, alam mo yung rules ko na babae, bawal kasi, vlogger na. Yes, di ba? So kaya nga katulad ng sinasabi ng mga ibang vloggers before, stop na i-content ang batalero. Ngayon, kahit sino magsabi niyan, madali na nilang masasagot. No? Madali na nilang masasagot ngayon yan. Kasi vlogger na nga si Beyonce. Now, let's see. No, kasi so far, as of now, kasi kahapon pa ata ito balita. Let's see kung mayroong bang i-content si Beyonce. Kung magla-live ba siya, magko-content ba siya, is she going to content about what's happening to Kalingap? Paano siya binabalikan ng mga vloggers ng Kalingap? Diba? Ano yung nararamdaman niya? Mga something like that. So, tingnan natin kung ganun yung magiging content niya or personal content. Pero totoo yung sinasabi ni Kuya ba? Everybody now is can content her. Kumbaga, ano na siya, media figure na siya. Diba? Sokmed figure na siya. Ika nga. Okay? And dito, anything goes kapag naging vlogger ka na. Kahit na sabihin natin hindi ka balahura, meron ka makaka-encounter ng balahura. So, doon ka dapat ready. No? And dapat marunong kang mag-analyze ng content, nagko-content, at ng vlogger. No, hindi lahat pinapatulan. Merong mga bagay na pinagkikibit-balikat lang, lalo't hindi naman totoo. So, yun yung mga bagay na dapat matutunan ng Beyonce. So,
Kung totoo man, ikaw Beyonce ay magiging vlogger na rin or content creator, no? Well, si Dr. Love naman, sanay na eh. Manghingi ka na lang sa kanya ng payo. Okay? Ang sigurado ngayon, lahat ng vlogger ng Kalingap, ikaw content ka. And hingi ka na lang ng tulong kay Midit sa kay Erica kung paano yung galawan. Okay? So yun lang po, yung gusto kong i-share sa content ko na to, and always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo magkagabihang fake news. Ang ganito na lamang, maraming salamat.